May investment ka na ba? Materialism, Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Sa panahon ngayon, marami ang abala sa pag-iipon ng kayamanan, sa bangko, sa ari-arian, o sa mga luho ng buhay. Pero ang tanong, saan ba talaga tayo nag-i-invest? Sa Matthew chapter 6, verse 19 to 21, malinaw ang paalala ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat ito'y nasisira at maaaring nakawin. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi masama ang magplano para sa kinabukasan o mag-ipon, pero delikado kapag ang puso natin ay nakakabit na sa material na bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o gamit, kundi sa lalim ng relasyon natin sa Diyos at sa kabutihang ginawa natin para sa iba. Sa seminaryo, tinuturuan tayong balansehin ang pangangailangang pisikal at espiritual. Ang disiplina ng hindi pagiging materialistiko ay isang pagsunod sa Lordship ni Kristo, na siya ang tunay na yaman natin. Kung ang puso natin ay nasa langit, doon din mapupunta ang ating buhay, pananaw at layunin. Sa mundong puno ng tukso at pagpapakitang gilas, madaling mahulog sa bitag ng materialism ang pananaw na ang halaga ng tao ay nakabase sa dami ng kanyang ari-arian. Ngunit sa Matthew, maaring paalala ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayong tanggihan ng materialismo at mga materialistic na pag-uugali. Hindi natin dapat sambahin ng pera gamit ang status. Ang mga ito ay pansamantala, madaling mawala at hindi makakapagligtas sa ating kaluluwa. Sa seminaryo, tinuturo sa atin ang pamumuhay na may contentment at simplicity na inuuna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang tunay na investment ay yaong inuukol natin sa kaharian ng Diyos, pagmamahal sa kapwa, paglilingkod at pagsunod sa kanyang kalooban. Kapag isinuko natin ang ating puso sa Panginoon, mararanasan natin ang yaman na hindi kayang bilhin ng mundo, kapayapaan, katuparan at buhay na walang hanggan.